Ayan. Guys, magandang gabi po sa inyong lahat. Ito na naman po ang representative ng ating OFW guides. Yan, ako lang yan guys. Ako lang yan. Okay? Ang pag-usapan natin ngayon is ang pinangako ko sa inyo sa last video ko, which is ang comparison. Yan, comparison muna tayo. Actually, itong comparison na to is in positive way. Okay? In positive way to. Kasi, nung unang dating ko dito, for 6 months ko, siguro may mga nakapanood na sa inyo dito, yung parang kinonpare ko din to. Nagawa ko na tong video na to. But, syempre at that time, I'm so down. So, parang may mga part na parang parang nagkaroon ako ng, parang may mali, okay? So, gagawin natin siya ulit ngayon. Ito, pakinggan nyo to ha, kasi mahalaga to, lalo na kapag nanggaling kayo ng Taiwan, tsaka nanggaling kayo ng Japan. So, maganda na magkaroon tayo ng comparison na ganito. So, para makapagbigay ako ng konting tulong to meet your expectation ba? Or para makapag-decide kayo. Yan. Sana magustuhan nyo to guys. Ayan, pagpasensyahan nyo na guys yung mukha ko kasi masama po yung pakiramdam ko kaya ganyan yung aking mukha. Medyo hindi okay yung pakiramdam. Pero huwag na natin patagalin kasi gusto ko na rin magpahinga. Okay, simulan na natin, no? Ang usapan natin ngayon is about sa comparison. Galing po ako ng Taiwan, ng Japan, at saka ng Czech Republic. So, currently, andito ako sa Czech Republic at ito yung gagawa natin ng comparison. So, sa mga video ko nakikita nyo naman wala akong editing. So, kaya kayo nang bahalang makinig. So, makinig na lang kayo at may tainga. Pero wala po akong edit na gagawin. Ito ay based sa aking experience. Okay guys, ha? Lilinawin ko based sa experience ko. Pwedeng hindi nyo siya maranasan or pwedeng maiwasan nyo. Okay? Pero ito, based sa experience ko. Ang una, nagtrabaho ako ng Taiwan. Nag-loan po ako. So, ang loan ko ay sa GCash. At every month is nagbabayad ako ng 8,000 NT dollars. 8,000 nga ba? Parang 8,000 nga yun, NT dollars. Okay, every month yon in 12 months. So, ang next naman, nag-Japan ako. So, wala po akong loan nun kasi nga galing ako ng Taiwan. So, sa Japan naman, so wala po akong utang. So, smooth lang yon. Pagdating dito sa Czech Republic, may utang po ako sa tao. And, wala po akong utang na loan. So, sa tao, nangako naman ako na magbabayad once na nandito na ako sa Czech Republic. Pero kung napanood nyo yung iba kong mga video, binanggit ko doon na wag muna kayong mangangako na magbabayad kayo kagad kasi baka masira kayo sa masusumpan yung pangako sa nagpautang sa inyo. Kasi po, kapag dito sa Czech Republic, ang unang battle mo dito ay yung pera. So, yan talaga. Unang battle mo dito is pera. Kasi lahat po dito is may gastos. So, hindi ito kagaya sa Taiwan na meron kayong bus. 'Di ba? Meron kayong bus na provided ni company. Or, sa Japan, so, nagbabike kayo or meron kayong bus na provided din ni company. Pero dito po sa Czech Republic, kayo ang magbabayad ng transpo nyo. Guys, babayaran nyo yung transpo nyo. Hindi kayo sasagutin ni company. O siguro sabihin natin meron mga 5% na ganon na sasagutin ni company. Pero yung 95% po, kayo ang magbabayad. So, una yon, unang negative yon. Kayo magbabayad ng transpo nyo dito sa Czech Republic. Okay, when it comes naman sa visa, ang Taiwan, hindi ko sure kung approve na yung 15, diba? 15 years. Pero dati kasi ng time ko is 12 years lang siya. Kapag nakompleto mo na yung 12 years, so tapos na ang iyong contract sa sa Taiwan. Kung baga hindi ka na makakabalik, magbalik ka man, mga tourist na lang, ganun, gagala, ganun. Pagdating naman siya sa Japan, so after 3 years of working as trainee, visa, diba? Trainee visa muna yung una nyo dun eh. First 3 years nyo, trainee visa. Then, yung ngayon, may bagong batas sila na SSW visa. So, after 3 years nyo, pwede kayong mag-same category tapos a-apply kayo as SSW visa para
pagtrabaho pa rin sa Japan. 'Di ba? Ganun yung flow doon ngayon. So, after ng SSW Visa 1, meron kayong SSW Visa 2. Pero wala pang nakakaabot dito sa part na SSW Visa 2. Kasi po, kaka-implement lang noong April 2019 ang SSW Visa 1. Tama ba? April 2019. I think so. April 2019 kaka-implement lang ng SSW Visa 1, which is 5 years po ang itatagal ng SSW Visa 1. So, wala pang nakaka-experience ngayon. Hindi pa siya natatrial yung SSW Visa 2. So, ang date ngayon is ano pa lang, June. So, 2024. So, possible na this year, pwedeng merong ganyan. Pwedeng magdire-diretso. So, pwede pong magdire-diretso ang SSW Visa nyo, pero wala akong masyadong update na kung gaano katagal or kung up to what year ba, kung 10 taon ka ba, yun. Hindi ko po siya masyadong pa kasi nga kaka-implement pa lang niya Last April 2019 pa lang siya. When it comes naman dito sa Czech Republic, so pagdating nyo po dito, sa hindi pa nakakaalam, ang dating nyo dito is naka long-term visa, not unless kung kayo ay seasonal visa. So, iba po ang seasonal visa. Pwede kayong makauwi kaagad ng Pilipinas kapag natapos na yung contract nyo sa inyong employer. Pero kung ang inyo pong visa, isa kagaya ng visa ko, which is ang long-term visa, so after 2 years of contract sa inyong company, so pwede po nila kayong i-renew kung magugustuhan nila kayo at wala kayong pangit na record sa kanila. So, pagdating din po dito, pag-usapan din natin ang tungkol sa paglipat ng trabaho. So, ito naman. Pagdating sa Taiwan, paglipat ng trabaho, may tinatawag silang layoff. Diba? Magle-layoff ka kapag tapos na yung contract mo, pwede kang i-layoff sa ibang trabaho. So, forgive me kung may mali sa sinasabi ko kasi ito yung mga information na alam ko Mali-layoff ka, pwede kang lumipat ng ibang company para maging bagong company. Pero sabi ko nga sa inyo, hindi kayo pwedeng mag-exceed sa, I'm not sure kung 15 years na ba, pero dati kasi is 12 years lang. Kapag na-cover up nyo yung up to 12 years, hindi na po kayo pwedeng makalipat na ibang company. Matik yun na uuwi kayo ng Pilipinas. So, not sure kung 12 years o 15 years ha, guys. Yun? Tandaan nyo yun. Okay? Pagdating naman sa Japan, pwede naman kayong makalipat ng ibang company. So, kung SSW visa po kayo. Pero kung trainee visa kayo, hindi pa kayo allowed or hindi pa kayo makakalipat sa ibang company kung hindi pa po matatapos ang inyong contract. Pero kung malapit na matapos yung contract nyo, pwede po kayo makalipat sa ibang company as SSW visa. Pero ang SSW visa kasi, when it comes po sa Japan, dapat same category ng pupuntahan mo. For example, ako, sa Japan po ako ay industrial packaging. So, kapag nag-SSW visa ako, dapat industrial packaging din yung path na pupuntahan ko. So, paano kung hindi industrial packaging or caregiver yung gusto kong puntahan? So, meron po kayong gagawin na exam. I'm not sure kung ano tong exam na to, pero parang sa atin kasi parang NC2 to. Parang prometric. Kumbaga, grade 3 level kasi to. Yung tinatawag na exam na to. So, pagdating po dito sa exam na to, kailangan mo siyang maipasa para makapag-change category ka. So, kapag hindi mo siya naipasa, so dapat same category yung iyong a-applyan. Pagdating naman po dito sa Czech Republic, when it comes sa trabaho, yan. So, after 6 months, take note, dapat hindi to nakalagay sa kontrata nyo. Kapag nakalagay to, ibig sabihin hindi kayo pwede mag-resign. Kapag may nakalagay sa kontrata nyo na pinirmahan dyan sa Pilipinas, na ipapasa sa POEA,
na hindi kayo pwedeng mag-resign hanggat hindi tapos ang kontrata, hindi po kayo pwedeng mag-resign. Or kung meron nakalagay sa kontrata nyo na magbabayad kayo ng ganitong amount kapag nag-resign kayo, yun po yung masusunod. Pero kung wala kayong mga agreement na nakalagay sa kontrata nyo, after 6 months, hindi nyo nagustuhan yung trabaho nyo dito, pwede na po kayong makalipat sa ibang company. Same category man yan or iba na category. For example, ako, factory worker po ako. Kung gusto kong maging masahista, kung gusto kong maging hotel cleaner, tama ba? Kung gusto kong maging housekeeping, yan. Basta may tatanggap po sa akin na agency, pwede ka po dong mag-apply. Kahit hindi same path ng tinahak mo sa unang apply mo. Okay, yan po yung mga pagkakaiba niya. So, comparison natin to ha. Pagdating naman sa mga bilihin. Okay? Sa bilihin naman, okay, simulan natin siya sa Taiwan. Sa Taiwan po, ang dami na doong Pinoy goods. Kahit sa baba lang ng mga dormitory nyo, may mga Pinoy goods na. Punta ka ng EEC, sa kabayanan ng inyong city, may mga Pinoy goods na po. So, kahit sa mga city na yan, sa mga EEC, so maririnig nyo talaga is ang salita ng Pinoy. So, talagang merong mga Pinoy na nagtatrabaho na sa kanila. Hindi nyo masyadong mararamdaman na namimiss nyo ang kanton. Hindi masyadong mararamdaman yon kasi meron na dyan. Pagdating naman po sa Japan, more on orders. So, sa Japan is online. More on online po. Pagdating sa Japan, pwede kayong makakuha ng trabaho, for example, ng Pinoy goods or ng mga grocery ng Pilipinas sa true online. So, yan, meron dyan sa mga city-city nyo na nag-o-online. Although, meron naman din na mga stall sa Japan ng Pinoy, pero napakadalang po. Tsaka yung iba, parang inaangkat lang din nila. So, napakadalang po niyan. Tsaka medyo pricey. Pagdating naman dito sa Czech Republic, meron din ganyan, may online, meron ding nagtitinda ng Asian foods. Pero dun sa Asian foods, hindi nyo makikita na lahat yan ay Filipino foods, unlike dun sa AEC, talagang Filipino foods lahat. Dito sa Czech Republic, hindi po. Kasi pag sinabing Asian, yung Asian, hindi lang siya Filipino foods. For example, may mga delata, ganyan-ganyan, may mga canton, ganun. Pero hindi mo siya makikita ng buo, bultuhan, lahat meron siya. So, hindi po ganun. Tsaka, titignan nyo lagi yung expiration kapag dito sa Czech Republic. Kasi minsan malapit na ma-expire dahil hindi masyadong mabili. Kasi nga po, konti lang ang mga Pinoy dito sa Czech Republic. Okay, usapang Pinoy naman. Pagdating dyan sa Taiwan, yan, usapang Pinoy naman tayo, no? Talagang comparison tayo ngayon eh. Usapang Pinoy, ang dami po ng Pinoy. Punta ka ng KFC dyan sa Taiwan. Punta ka ng McDo. Punta ka ng diskuhan. So, may diskuhan kasi dyan sa Taiwan, di ba? Especially kapag ikaw ay malapit sa Hsinchu or sa Taipei or Chunan. Yan, 'di ba? Sa Chongli, yan, may mga bar diyan. Oh, hindi ka maano kasi may mga bar talaga diyan sa Taiwan. Yan, tapos may mga tumutugtog diyan, mga Pinoy din. So, may inuman. So, parang padis, pero wala naman sayawan, ganyan. Inuman lang, ganyan. Depende sa inyo kung gusto niyo sumayaw. Pagdating naman sa Japan, dahil nga hindi sila masyadong sa maingay, so, wala halos ganyan, not unless kung kayo ay nasa Tokyo. Pero, syempre, wala kang makikita ng mga Pinoy ang performer. Meron man, pero napakadalang po. Hindi talaga siya talamak kagaya sa Taiwan na talagang mga performer is mga Pinoy. Kaya, hindi mo mararamdaman na nasa ibang bansa ka. Pagdating naman sa Japan din, pagdating naman sa mga yun nga, yung mga inuman, ganyan. Sa bahay, kailangan hindi po kayo magtatagal ng inuman kasi especially kapag kayo ay nasa residential area. Yan. Hindi po pwede dyan ang sigawan.
Yan. Yan po yung pagkakaiba. Pagdating naman dito sa Czech Republic, may mga inuman din dito, pero dito kasi parang, syempre ibang lahi din ng mga performer. May mga bar din dito, ganyan. So dito nga ako naka na meron palang bar na nude. Yung, I mean, puro lalaki yan, ganyan. Tapos, parang papasok kayo. Tapos, may babaeng sumasayo. Parang nude. As in nude siya. Pero hindi kayo pwedeng mag-video. Hindi kayo pwedeng mag-touch, ganyan. Parang, walang video. Marami kasi doong mga, parang bouncer ba ang tawag doon? Yan, hindi kayo pwedeng mag-video. Hindi nyo pwede ilabas yung video. Pwede kayo makasuhan kapag naglabas kayo ng video ng ganon. Pero meron ditong bar na ganon. So, pagdating naman sa mga, inuman din dito sa Czech Republic. So, mostly ang mga inuman dito is nasa mga dormitory nyo. So, ang dormitory kasi dito is iba. Yan, explain ko yan. Okay, back to Taiwan tayo pagdating sa dormitory. Balikan ko yung sa dormitory mamaya sa Czech Republic. Sa dormitory sa Taiwan, mostly, magkakasama ang babae at lalaki. Then, isang bultuhan kayo. Hindi kayo isang buong bahay, kundi isang buong, isang buong floor. Yan, kadalasan ganun eh. Isang buong floor. Minsan lang naman mangyari na isang buong bahay. Pero mostly, mga isang buong floor. Ganyan. Yan. Pagdating naman sa Japan, so, sa isang bahay, kayo ay nasa residential, for example, residential kayo. Balik tayo sa Taiwan. Sa Taiwan kasi, sa isang room, minsan 4 kayo, 6 sa isang room. Yan, tapos double deck. Dito naman sa Japan, hindi. So, minsan, kapag sinuswerte ka, 2 lang kayo sa isang room, minsan naman, solo ka lang sa isang room. Depende sa employer mo. Tapos, residential area yung iyong tinitirhan. Lagi pa kayong nakabike. Yan. Pagdating naman dito sa Czech Republic, so isang buong bahay kayo. Ang babae at lalaki ay pwedeng magsama, pero magkaiba ng kwarto. Not unless kung couple kayo. So, disregard natin yung pagiging couple. Pero kung hindi kayo couple, for example, kagaya nga doon sa binanggit ko sa dati kong video, na 5 kami sa isang buong bahay, yung 2 lalaki, 3 kaming babae. So, yun yung pagkakaiba ng dormitory natin sa iba. So, ano pa ba? When it comes naman guys sa transportation, pinaka-convenient para sa akin na transportation ay ang Taiwan. Okay? Kasi ang Taiwan po is paglabas mo, minsan mayroon ng bus. So, depende siguro yun sa location. Ngayon, pwede ka na mag-e-bike doon kung meron kang, hindi ko sure kung kailangan mo ng license, pero I think kailangan mo talaga siya ng license. Hindi ako sure kasi parang yun lang yung alam ko na information. Convenient siya pagdating sa atin, especially tayo, mahilig tayong mag-gala ba, ganun. Pagdating naman sa ating mga train sa Taiwan, so, yan, marami naman ding mga train dyan. So, may tinatawag tayo dyan na, dun bang bullet train? Hindi ko kasi sure eh. Dun bang bullet train? Parang Japan yata yun, nalito na ako eh. Ang Taiwan pala, kway-kway. So, yun, may kway-kway dyan na train. Tapos, may man-man na train. Yan. So, may mabagal, may mabilis na train. Kung di ako nagkakamali. Tama ba? Nalilito na ako. Pagdating naman sa Japan, convenient din. Pero, yun nga lang, pag mag-grocery ka, sarili mo, nakabike ka. So, yun yung naranasan namin. Yung iba naman, napakalayo sa groceryhan. So, hindi po kasi doon kagaya sa ibang lugar, na kagaya sa atin sa Pilipinas, na etong stall na to is magkakasama na lahat. For example ko, dito sa isang side mga damit, sa isang side mga sapatos, sa isang side mga gulayan, sa isang side mga ganun. I mean is parang supermarket. So sa Japan po kasi hindi. Once nabilihan kayo ng mga damit, bilihan lang kayo ng damit. Once nabilihan kayo ng
grocery, bilihan lang kayo ng grocery. So, yun yung naranasan ko doon ha. Hindi ko alam kung may improvement na siya ngayon. Kasi last 2016 pa ako nagpunta doon. 2016 to 2019. So, pagdating naman dito sa Czech Republic, convenient din kasi kada parang town, meron namang small supermarket. So, sa atin dyan, para siyang pure gold. So, walang problema pagdating sa department store. At dito, para ding Pilipinas, sama-sama. So, pwedeng bilihan to ng mga sabon, something ganyan-ganyan. Sa kabilang side, bilihan ng mga damit. So, may makikita rin kayo. So, parang pure gold nga talaga. Kakulit ko Yun. Ano pa ba? Ito yung pinaka-inaabangan ng lahat, yung pagdating sa sahod. So, sa sahod po ngayon, ang atin pong Taiwan is nasa 49,000 pesos. Yan, basic salary. Kung di ako nagkakamali 49,000 pesos basic salary. So, yung basic salary po natin, kailangan pa yung kaltasan ng mga tax natin. So, huwag niyong i-misinterpret yun. Kaltas ng tax, kaltas ng broker's fee. So, may broker's fee po kasi ang Taiwan. Okay? So, syempre, yung 49,000 na basic salary mo, pwede rin naman madagdagan yun ng mga night differential, mga bonuses, ganon. Tsaka yung mga OT, ganyan. Yung parang basic lang naman yung 49,000. So, yun yung kaibahan niya. Pagdating naman po sa Japan, malaki po ang tax doon, especially kapag ikaw ay single. Yan. So, may tax po kapag single ka. So, kinakaltas po yon doon sa Japan. Yan. Okay? Pagdating naman po sa sahod sa Japan, when noong time ko, medyo malaki. Kasi po, ang 10 lapad nun is 45,000 pesos na. So, bakit guys? Kasi ang laki ng palitan nun. Nasa 4,500 ang isang lapad. Pero sa panahon po kasi ngayon, kung mapapanood mo ngayon, ang date ngayon is, June 4, 2024. Ang palitan po sa Japan ay nag-range na lang ng 3,600 ang isang lapad. So, kung sabihin natin, let's say, sumasahod yung kamag-anak mo ng 10 lapad, so nasa 36,000 pesos po yun. Wala pa doon yung pagkain niya. So, kakain pa rin po siya, mag-grocery siya doon ng mga kailangan niya. So, dapat i-consider natin yung mga ganong bagay. Pagdating naman dito sa Czech Republic, ang basic na po dito ngayon is nasa 26,160 as of 2023. Hindi ako sure ngayong 2024 kung nagbago na siya. As of 2023 po yun. Pero hindi lahat kasi ng company is sumusunod sa basic na yan. Meron kasing may encounter kayo na ang offer lang sa inyo is 19,000 or 20,000 crowns. Bakit po? Nagdedepende po kasi yan sa laki ng company nyo. Kapag maliit ang company nyo, minsan maliit din ang basic nila, pero panalo naman kayo sa mga bonuses or mga benefits. So, titingnan nyo rin, yun nga yung binanggit ko sa iba kong mga video, na tingnan nyo rin kung kapag ba ganito yung salary or basic salary, i-check nyo rin yung mga bonuses, mga benefits nyo na meron kayo doon sa company na yun. Kasi baka 20,000 crowns lang yung basic nyo, pero libre kayo ng bahay, libre kayo ng transpo, tapos ano pa ba mga benefits, tapos may bibigay pa sa inyong parang pang leisure nyo, pampamassage nyo, pagkain nyo worth mga 3,000. So, depende po yun sa company napupuntahan nyo dito. So, yan yung kaibahan ng Czech Republic. Minsan naman, ang nasa basic mo is nasa 29,000 crowns, pero hindi ka naman libre sa lahat. So, ikaw ang magbabayad ng lahat, kaya parang tablado din pagdating ng bills na. Okay? So, yan. Ano nyo yan, guys?
sa iba kong mga video, pwede nyong matutunan yung mga yan when it comes to Czech Republic. Kasi itong video talaga na to is para doon sa mga aspiring OFW natin sa Czech Republic. So, panoorin niyo yung ibang mga video natin. Baka sakali na may mapulot kayo. And sana yung konting comparison na to makatulong sa inyo para hindi kayo masyadong mag-expect. Okay? When it comes to Czech Republic, ang pera po dito ay hindi euro, ha? Guys, ang dami na nagtatanong sa akin, hindi nga kami euro? Sinabi ko na sa inyo, Czech crowns yung pera namin. Ang conversion nun, kung i-convert mo sa US dollar, ang 2,300 crowns, 100 US dollar lang. So, ibig sabihin yung 5,000 pesos natin dyan, nasa 2,000 lang yun dito, sa pera dito. Tapos, sasahod kayo, for example, ng 20. O, edi mga nasa 40, mga ganun. Something ganun. 40 plus, ganun. Ayan. Ayan lang guys, and thank you so much sa lahat. Yan, sana magkita-kita pa tayo. Anyway, 26 minutes na. So, sana walang tapon tong ating video na to. And thank you so much. Yun lang.